Yun o. At yung iba po yun o, nagpunta na doon. Yun o. Yan po kanina galing doon. Yan, galing din po yun dyan kanina. Para lalo po lumalakas o. Magandang umaga mga kadidi at welcome na naman po kayo sa aking panibagong vlog. At ngayong umaga, andito tayo sa ating kamatisan at na kailangan agahan niya natin yung kuras natin para mamaya pag yung mainit na, pwede na tayong magpahinga. At gusto ko lang po kayong i-update sa ating kamatis na katatanim lamang noong magdadalawang linggo na po siguro to or 3 linggo at ito na po siya, tinatarian niya natin at malaki na po siya. At siyempre mamaya po mga kadidi, ipakikita ko sa inyo yung ating unang tanim doon sa baba na naroon sa baba. At yun nga, ginagawa natin ilaw sa motor para makapagtali po tayo dito. At ito po yung ating pantali. At siyempre ang oras po natin ngayon ay mag-aalas 5 na po ng umaga. Yan po naman mga kadidi, na-applyan ko na rin siya ng abono. At yung nandito po sa baba, mamaya lalagyan na rin po natin ng abono para last na abono na po niya yun. Siyempre hindi pa po natin makita yung kamatis, kaya kailangan mag-ilaw muna tayo. Kailangan po natin agahan dahil mamaya po mga kadidi ay mag-aabono tayo. Ganun po ang ginagawa pag yung oras ng trabaho, kailangan agahan natin ng pulas. Tulad po nito, hinahangin saka mabalik, kaya kailangan po natin talian. So ayan mga kadidi, at i-update ko na lang po kayo mamaya pag yung nagliwanag na. So ayan mga kadidi, sa bakas at medyo nagliliwanag na rin nga po yung ating kalangitan. At syempre maya maya lang po ay sisikat na rin ng haring araw. At nakikita nyo naman na yun, hanggang doon na po yung ating natalian. At syempre yung kabila, natalian na rin natin. At syempre lilipat naman tayo dito, pero hindi pa po sunduyan hanggang sa kaduluhan. Kaya ang gagawin po natin ngayon, isundo ko po muna yung kaputol na yun. Yan, at unti-unti na rin po natin nakikita yung ating unang kamatis na yan, may mga bulaklak na po siya. At siyempre bunga na po yan. At kailangan po, madali natin to para matalian naman natin ang sanga nito pagkatapos abunuhan. Dan maraming apoy sanga nito oh, sa puno. Yan oh, mga sanga, kailangan po natin itali yan para pag umulan po mga kadidi ay hindi siya bumagsak. Kaya po kailangan madali natin tong naandito.
Ay kailangan po mga kadede, yung pagtatali natin dito ay maluwag para pag lumaki yung katawan ng kamatis, hindi siya mabibigti. Yan, tulad po nito, kailangan mga ganito pong kaluwag. Yan, para kahit lumaki yung kamatis natin, hindi mabibigti yung kanyang katawan. At mamaya nga po mga kadidi, i-update ko kayo dito sa unang tanim natin. Kailangan na po natin tumatalian dahil nalakas nga po yung hangin. Siyempre pag yung gartong pagsapit ng September, na hangin na po dito. Pag di po natin tinalian, nauuga ng hangin. Yun po ang sinisimulan ng kanyang pagkamatay. Kaya po kailangan natin siyang talian. Okay. Magandang maga po sa inyo mga kadede, at ngayon nasa saksihan po natin yung pagputok ng Bulkan Taal. At yun, makikita nyo naman yung itim na malaki na sa dulong yan. Yan po yung usok niya. Yun o. Kitang kita po mga kadede yung pagbuga ng apoy, ng usok. Yun, makikita nyo yung lumalakad na itim na malalaking yan. Yan po yung usok niya. Isimpa po natin para mas lalong kita. Wala, sagad na pala oh. Kung titingnan po natin dito, parang bundok lamang na kuwan siya, pero usok po yan. Yan o, dumadami na po yung usok ko, lalo pa lumalaki o. At yan, magdidikit na nga po yung dalawa. Kanina po sumabog yan ng 4:46 hanggang 4:54 ng umaga. Sana naman po maapektuhan yung ating mga tanim dito sa Matipok or Tamayo. Yun o, at unti-unti na po siyang naangat. Medyo nakabang na po siya sa karagatan. Yun o. At yung iba po yun o, nagpunta na doon.
Yun oh. Yan po kanina galing doon. Yan, galing din po yun dyan kanina. Para lalo po lumalakas oh. Parang nagkaroon ng ulo ng tao. Kasi parang ulo na oh. Medyo nagalaw po yung ating kuha dahil cellphone po yung ating ginagamit. At yun, medyo tumago na yung kabiyak na usok. Lalo lumakas oh. Yung makikita nyo nasa babang yan, doon po nanggagaling yung usok nya. Sa bandang hulihan oh. Yun, nasa huli pong yun sa baba. Yun po yung pinagmumula ng usok. Kaso parang pababa ang kalat oh. Makikita po niyo yung nasa baba niya oh. Usok din po yan. Lalo po lumakas oh. Makikita niyo naman mga kadede yung kung yung dagat yun. Sayang may kahoy, kung walang kahoy lalo na pong kitang kita natin yan. Pops, mabog ng bulkan. Pumutok na. Ang laki ng usok oh. Bulkan sumabog. Pumutok ng bulkan. Yan, at hintayin lang po natin mga kalide yung kung alin pong lugar ang maapektuhan ng bulkang Taal. Dati po naapektuhan niya yung Balayan. Ngayon po, nung pong taon naman, pang ilang taon na nga ba yung nakalipas dati? Parang 3 years na o 4 years. Naapektuhan po naman parteng Kalakang iyan at Coral. Pero dito po sa Matipok, lagpas po siya. Kaya ngayon, maabangan na lang po natin kung alin kaya maapektuhan. Sana po naman hindi ito makaapekto sa ating mga barangay. So ayan mga kadede, at nagliliwanag na nga. Kaya ngayon yan, medyo humihina na po yung usok niya. At yan po mga nasa babang puting iyan, nakikita natin yan. Usok pa po yan ang bulkan oh. Makikita po natin na medyo naangat pa po yung nasa baba oh. At yung iba pong usok yun, nagpunta na po siya doon. You know, layo na po oh. Sana naman po tumigil na. Kaso, you know, may umaangat pa ulit. Ang layo ng kinalata nila oh. You know, hanggang doon oh. Napakalimit na po ngayong sumabog nitong bulkang ito. Pero kung tabagin po sa amin dito, singaw pa lang po yan. Iba po yung mismo sabog niya. So ayan mga kadede, at nakikita nyo naman ang dilim na ating kapaligiran dahil nga sa pagsabog ng bulkang Taal. Ayan o. At dito po siya nagpunta sa banda rito sa side ng Nasugbo at Balayan. So, makikita natin dilim ng papunta dun o. Yun oh. Yan po kaya dilim ng ganyan. Ito po yun ang sabog ng bulkang Taal. Akala ko po kanina dilim ng ulan, kaya tuwan-tuwa na po ako. Akala ko ulan na.
matanaw ko po dito sa side na bandang Ilaya ko, yun nakita ko usok na naman ang Bulkan Taal, kaya nagdidilim po yung ating kapaligiran. At sana po sa lahat ng mga malapit dyan sa bulkan, kung maaari lang po ay lumipat na po tayo doon sa hindi po maapektuhan. Alright, sa wakas mga kadede, at ngayon natapos na nga natin yung isang plat. Yan, isang na po natin. At yan, makikita nyo naman na medyo masama po yung ating panahon sa ngayon. At yan, umuulan na nga po. At basa na po yung ating likod, maagang ulanan to. At plano nga po natin mga kadede na mag-aabuno tayo. Kaso, parang pag-aabuno natin ito na ulan na. Kaya hindi pa natin sigurado kung nakakapag-abuno po kaya tayo. Tanggal muna natin ako tinda mo to. At sisirin muna tayo sa ating ginawang kubo at umuulan na nga. Tara mga kadede, sisirin muna tayo ng kaunti sa ating kubo. At yan, makikita nyo mga kadede yung ating unang kamatis. Yan o, ay lalagunan nila o. Ito po mga bulaklak ito, ibig sabihin bunga, ito po yung kanilang unang magiging bunga. At yun po na masasabag sa inyong sanga, ito po yung mga sanga nya sa baba. Ano? Di po ba dami natin pantali? Lahat po tulad nito, oh. Nakikita yung dami na sanga nya, oh. Humabol na po sa pinakamayor. Yun po yung isa sa na maganda namin sa kamatis, yung sasanga po ng ganyan. Yung sanga po niya hahabol sa pinakamayor. Yan o, di po ba naganda na siyang tingnan. At yun yan, plano ko po mga kadidi na lalagyan na po siya ng last na abuno. Yung pong iabuno natin complete, at saka yung calcium, potassium, yun po yung ating ilalagay. At last na lagay na po naman, at makikita nyo naman na nalinis na rin natin to. At hindi ko na lang po kayo na-update sa paglilinis dahil medyo nagmamadali nga po tayo. Yan o, linis yung ating kamatisan o. Parang harapan. Yun o. Yan, at syempre papahinga lang po muna tayo dahil naulan nga, baka tayo magkasakit pa. Maya maya ulit tayo babalik sa ating tinatalian. Time check lang po tayo mga kadede. Oras po natin ay ganap ng alas 3 na po ng hapon. At syempre nakatapos na po tayo magtali dito sa taas. At ngayon naman doon tayo magtatali sa ating unang tanim. At ating yang tatalian yung mga suloy. Kaso kukunin lang natin yung chinilas natin doon dahil naiwan niya natin kanina. At nakikita nyo naman, yapak tayo. Yan o, nakikita nyo, safe na sila, maganda na, nakatali na sila lahat. Yan, hanggang doon natalian na po natin hanggang doon sa dulo. At katatapos lang po natin talian. Yan o, kita nyo tagal ng kapagtali natin kanina. Nagsimula tayo madaling araw pa. Tapos kanikana ko lang po natapos nung mga 2:30. Siyempre pahinga muna tayo ng kaunti. At hanapin lang muna natin chinilas natin dahil naiwan niya natin kanina at malandas. Nandun pa rin chinilas oh. Yun oh. Ang dumi. Wow, bumakat na siya. O di po ba ang best kumanda ng kamatis natin oh. Lalo na po yung baba. Yun lang. What happened? Ano nangyari sa siyang yun? Bakit dyan biglang namatay? Tingnan po natin yung isang ito. Kung ano naging diferensya. Hindi po wala talaga sa kamatis nagkakaganito. Why? Nangyari sa iyo? Yun, nangyari nga. Ito po nangyayari siya. Namamatay na kamatis. Bulok yung loob. Kaya kailangan isang kaya yan. Tanggalin natin siya. Tapos wala tayong dalang itak.
Naku, sana lang po natin siya tanggalin. Wala tayong dalang itak na kailangan po pinupungos natin yung dulo niya. Ito po yung ating mga tatalian, yung ganitong suloy. Yan, suloy na sa baba. Ito po mga sangang suloy na to. Siya po nating tatalian at para mas lalong tumibay ang katawan ng ating kamatis, yung pinakamayor nila. Dahil pag yan po hindi natin itinali mga kadede, sigurado pa sa kauuga ng hangin mamamatay pa yan. Dahil lalabot po yung lupa niya, tapos yung ugat niya mahahalit, kaya kailangan po natin silang itali. At yan, update yun na lang po kayo maya maya mga kadede pag tinatali na natin yung suloy at doon tayo magsisimula sa baba. So yan, at mag-i-start na ulit tayo mga kadede. Mag-i-start na po ulit tayo na magtali. At siyempre yung ating okra na andito sa gilid, nakikita nyo ang ganda, hanggang doon sa dulo. Yan special yung kamatis natin. Siyempre bago yung okra, bago itong okra, kamatis muna. Dahil talagang purpose po natin itong ating kamatis. Tara, at ito natalian na natin kanina yung suloy niya. Yan minalihan tayo dito. At tano ko po kanina mga kadede, abunuhan ko. Kaso umulan kaya hindi ko naabunuhan. Kaya ang ginawa ko po ngayon mga kadede, nagtali na lamang po ako maghapon. Saan kaya ako nakabot kanina dito? Saan kaya? Dito na po pala tayo magtatali ngayon. Nakikita nyo yung bandaro lalago Kailangan po natin itali yung kanila suloy para lalong tumibay yung kanilang ina or ama. Ganito lang po yung sakripisyo natin sa kamatis. Ito po naman pagkatapos ng taliang ito, mag-aantay lang po tayo ng bali 2 buwan lang po at makaka-harvest na po tayo. At kinakailangan na rin po natin siyang apply ng pinakabagting dahil ito po sumayad na dito sa bagting natin. Kaya lalagyan na po natin dito sa pinakataas. Ang dami ng tali siya nga. Kailangan po natin dahan-dahanin dahil maraming bulaklak. Pag nasagi po yung bulaklak, wala na po siyang bunga. Dahil yan pong bulaklak ang nagiging bunga.
ang dami pa po nating taliin. Kaya lang po, kailangan bukas mag-abuno na tayo, lagyan natin silang fertilizer. Tapos atin pong tatabunan ng lupa ang puno. Para po hindi siya mawala ng hulab, kung tawagin po dito, hulab. Yan po yung okra natin, oh, lalago na. Parang nabuko na po yung okra natin, ah. At yung tanim ko po sa taas, napapanghuhanan na po. Uungan mo. Lapit na po siyang bumunga. At hanggang dulo po yan, doon sa kaduluduluhan. Marami po tayo tinanim dito. Meron tanim po tayong pichay, kamuting kahoy, okra, mais. Yung po mga tanim natin sari-sari. Meron din kakauntian ko na asuloy. At natin ito. Lalo siyang tumibay at hindi maibuyog ng hangin. Ito pong sulay na malalago ng ito mga kadede. Pag hindi natin tinalian at lumakas ang ulan, sigurado mababali siya. Kaya masasayang po yung sanga. Hindi na po siya tutuloy pag nabali na. Sayang po magiging bunga. Dami pang gawain dito. Maggagahok, mag-aabuno, magdadasdas sa taas ngayon. Sawa ang katawang ko sa trabaho. Kaya kailangan pong kahit madilim pa, pupulas na tayo. Para po kayanin natin. Wala po tayong pambayad sa mga arawan, kaya kailangan tayo po mismo ang magsumikap para po kayanin natin yung trabaho. At yan po, malapit na po nating masundoy siya.
Wow, bunga. Nakikita nyo mga kadidi, wala pa po isang buwan, may bunga na. Yan oh. Wala pa po siyang isang buwan, may bunga na kaagad. Bilis ng kamatis ah. Bilis din siya nga nito, ang dami ah. Oh! Alright, so ayan mga kadidi, at naisundo na nga natin. Siyempre, doon na ulit tayo magsisimula sa dulo doon. So ayan mga kadidi, at ngayon nagsisimula na nga tayo dito sa kabiak na flat. At akala ko po may bunga na andun lamang, yung pala pagdating dito meron na rin bunga. Yun oh, bunga na rin dito oh. At saka sa banda rito may nakita na kanina ng bunga. Nasaan kaya yun? Ah, ito pala. Yan o. O di po ba, saglit lamang yung ating kamatis at namumunga na. Wala pa po isang buwan yan. Sa 16 pa po yung isang buwan niya. Alin ba tinatalian ko? Dito. Ah, dami nito ah. Dami sanga. Wala na po tayong pahinga sa pagtatali. Pagkatapos po ng suloy, babagting naman tayo. Ito naman yung tatali po sa taas.
Tapos pagka nakatapos tayo dito, lipat naman tayo doon sa nandong tinalian natin kanina. Kaya po, wala na tayong pahinga. Okay na kayo? Okay na raw sila. Ito, malapit siya mabali oh. Tapos ito po sangang ito, sasanga pa uli. Kaya lalo pong dadami yung ating taliin. Sanga na, sasanga pa. Tapos yung iba pong maliliit na hindi pa malaki, kano lang po natin babalkan. Ganun po. Unti-unti, utay-utay. Okay. Yan, at i-update ko na lang po ulit kayo mamaya mga kadede. So, sa wakas mga kadede, at natapos na nga natin isundo yung isang plat. At syempre, medyo papahinga muna tayo ng kaunti at medyo napagod niya yung ating katawan. At doon nga po sa kabila mga kadede ay may nagtatali din doon sa kamatisan ni Paring Atong. Nando po si Daniel. As in Daniel ah. At siyempre hindi po tayo makatulog siya ngayon dahil yung atin po inabot na po ng ating kamatis. Kaya yan, dito na po tayo po sa ating kamatis. Magandang hapon mga kadede. At yun nga, tulad ng sabi ko sa inyo kahapon mga kadede, na ngayon abunuhan natin yung ating unang tanim. At ito nga, naabunuhan na natin. At siyempre yan, sinasabay na natin siya ng gahok, ano? Para sa ganoon hindi po mawala ang hulab ng kamatis. Para kahit di pugad mulan, hindi malalantay yung kamatis natin. At ang ginagawa ko po mga kadede, pinapalahan ko ang puno nila. Tulad po ng ginagawa ko ngayon, pakikita ko sa inyo kung paano pinapalahan ng puno.
So ayan, at mag-i-start na nga po tayo mga kadede ng paggagahok. So ayan mga kadede, at ngayon naipakita ko na po sa inyo yung proseso ng paggagahok. Yan o. Di po ba ang ganda na? At may good news po mga kadede, at meron ng buko. May mga buko na po. Kaya po 1 month na lang po yung ating paghihintay, at makaka-harvest na rin po tayo ng kamatis. Time check lang po tayo mga kadede. Oras po natin ay ganap ng alas 5:30 na po ng hapon. At ngayong hapon, yan, mag-stop na po tayo sa trabaho dahil medyo na dilim na nga po. Kaya yan, kinakailangan na magpahinga muna tayo. Bigyan natin ng kaunting pahinga yung ating katawan dahil bukas sabak na naman po ulit tayo dito. Pagkatapos natin gahukan bukas, siyempre tatalian naman natin yung mga suloy. At hindi pa nga natin tapos gahukan, natira po tayong 3 plat at kalahati yung natira. Yan po yung natira natin. 1, 2, 3. At yun po namang isang yung huli natin tanim, may tali na rin po, kailangan lamang dasdasan tulad nito. Yan, lilinisan po natin siya para hindi siya pasukin ng mga insekto. Kita nyo ang ganda paghapon, oh. Diyan napapansin natin mga bulaklak sa bukad, oh. Daming bulaklak. So di po ba parang kailan lang ang lagunak agad at may bunga na. At sa ngayon po mga kadede, yung presyo naman po ng kamatis, yung per kilo 100 na po yung bilihan dito ng per kilo. Kaya sana abutin natin yung presyong yun. Pag inabot po natin yung presyong yun, sigurado na yung itong una nating ito, bali megit po 1,000 puno ito, nasa mga 1,400 or 1,400 plus pa. Baka pumapakayo natin ng 100k. Mura po po yan sa 100k. Pero yung huli naman po natin ito, hindi po natin alam kung anong presyo yung aabutin. Yan o. Di po ba napakagandang mga pital sa kamatis. Sadya lang pong kinakailangan sakripisyo po tayo sa kamatis. Sadya pong yung oras natin dyan nakalaan sa kanya. Tulad nga po ng ginagawa ko, ito dilim pa, nandito na, tapos ares tayo na dilim na rin. Yung po yung
oras na ginugugol ko sa pagkakamatis. Pero okay naman po, minsan natsambahan natin yung kamatis, yung presyo niya. Kaya yun po, kailangan lamang ay tiyaga. Pero sa kamatis po naman mga kadede, wala pong nalulugi maliban sa mabagyo. Yun lang po, yun po kinalulugi ng mga magkakamatis. So ayan mga kadede, at update ko na lang po kayo bukas sa ating pa mga gagawin dito. At medyo mahaba-haba na rin po yung ating video, kaya dito ko na po muna tinatapos yung aking simpleng vlog ngayong araw. Maraming salamat. Nakabot kayo yung kasi doon aking video, at gusto kong pasalamatan na support sa aking YouTube channel. Sa lahat po mga viewers natin dyan, subscriber, ganun din po sa ating OFW at lalong git. Hindi po nag-i-skip na mga ads sa silent viewers po natin. At ganun din po sa sponsor ng Team Kapanalig, saan man sulok ng mundo kaya roon. Sana palagi po kayo mag-iingat. God bless you po. Bye bye.